Jeremias, Kabanata 16. Muling nagsalita sa akin si Yahweh, at ang sabi, huwag kang mag-aasawa o kaya'y magkakaanak sa lupaing ito. Sasabihin ko sa iyo ang mangyayari sa mga anak na isisilang dito. Gayon din sa kanilang mga magulang. Mamamatay sila dahil sa nakamamatay na karamdaman at walang tatangis o maglilibing sa kanila. Ang kanilang mga bangkay ay parang basurang matatambak sa lupa. Sila'y mapapatay sa digmaan o mamamatay sa matinding gutom at kakainin ng mga buwitre at bababangis na hayop ang kanilang mga bangkay. Huwag kang papasok sa alinmang bahay na may patay. Huwag mo ring ipagdadalamhati ang pagkamatay ninuman, sapagkat inalis ko na sa aking bayan ang kapayapaan. Hindi na ako magpapakita sa kanila ng pag-ibig at kahabagan. Mayaman at dukhay mamamatay sa lupaing ito. Hindi sila ililibing o iiyakan man. Walang taong susugat sa sarili o mag-aahit ng ulo bilang tanda ng pagdadalamhati. Wala nang sasalo sa naulila upang alibin ito. Wala nang makikiramay sa namatayan, kahit pa ama o ina ang namatay. Huwag kang papasok sa bahay na nagdaraos ng isang malaking pista. Huwag ka ring sasalo sa kanilang kainan at inuman. Akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Sasalantain ko ang lugar na ito. Hindi na maririnig pa ang mga himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Ang kaganapan ng mga bagay na ito'y masasaksihan ng mga narito. At kapag sinabi mo sa kanila ang lahat ng ito, itatanong nila sa iyo kung bakit ko sila pinaparusahan ng gayon. Itatanong nila kung anong kasalanan ng nagawa nila laban sa akin na kanilang Diyos. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang inyong mga ninuno ay tumalikod sa akin. Sumamba at naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan. Itinakwil nila ako at hindi sinunod ang aking mga utos. Ngunit higit na masama ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Kayong lahat ay matitigas ang ulo, masasama at hindi sumusunod sa akin. Dahil dito, ipapatapon ko kayo sa isang bayang hindi ninyo alam, maging ng inyong mga ninuno. Dooy maglilingkod kayo sa ibang Diyos araw at gabi, at hindi ko kayo kahahabagan. Darating ang panahon, sabi ni Yahweh, na wala nang manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, ang sasabihin nila ay, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa lupain sa hilaga at mula sa iba't ibang bansang pinagtapunan sa kanila. Ibabalik ko sila sa sarili nilang bayan. Ang lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Magpapadala ako ng maraming mangingisda upang hulihin ang mga taong ito na gaya ng isda. Magsusugo rin ako ng maraming mangangaso upang hanapin sila sa bawat bundok at burol, pati sa mga guwang ng mga bato. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang maitatago sa akin. Hindi mawawala sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan.
Magbabayad sila ng makalawang beses sa kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat nilapastangan nila ang aking lupain sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosang walang buhay at kasuklam-suklam na gawain. O Yahweh, Ikaw ang aking lakas at tanggulan, ang aking takbuhan sa oras ng kagipitan. Sa iyo magsisilapit ang mga bansa mula sa kaduluduluhan ng daigdig at kanilang sasabihin, ang mga Diyos ng aming mga ninunoy, pawang bulaan at walang kabuluhan. Maaari bang gumawa ng sarili nilang Diyos ang mga tao? Hindi. Kung gagawa sila, hindi ito maaaring maging tunay na Diyos. Kaya nga magmula ngayon, sabi ni Yahweh, ipapaalam ko sa lahat ng bansa ang aking kapangyarihan at lakas, at makikilala nilang ako nga si Yahweh.